Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngayon po mga kapatid, tayo po ay nasa pangatlong serye ng ating pagtalakay sa aklat ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, na ito ay ang pamagat na Al-Qawaid Al-Arba, na ito ay ipinaliwanag ni Sheikh Saleh Al-Usaimi. So dito mga kapatid, ang pamagat ng ating pangatlong serye ay ang layunin ng pagkakalikha. Ang layunin ng pagkakalikha ng sangkatauhan. So dito po mga kapatid ay sinabi ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, قال المصنف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الذاريات. So sinabi ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, alamin mo, ikaw na ginabay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsunod sa Kanya, na ang Hanafiya, ibig sabihin ito ay ang, malalaman natin inshallah kung ano talaga yung pinaka-meaning niya. Ito yung masasabi natin na reliyon ni Abraham. Ibig sabihin yung Hanafiya, ito ay reliyon ni Abraham alayhis salam. At ito ay nangangahulugan na ang pagsamba lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, wala nang iba, ng tapat at taos-puso, sa Kanya lamang ang pananampalataya. At sa pamamagitan nito ay ito ang naging dahilan kung bakit pinag-utusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng sangkatauhan, at sila ay nilikha sa layunin na ito. Ibig sabihin yung layunin na pagsamba lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng kanyang sinabi sa Quran, at hindi ko nilikha ang mga jin, mga engkanto at mga tao maliban na lamang na ako'y kanilang sambahin. So ito ang sinabi ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, at pinaliwanag naman ito ni Sheikh Saleh Al-Usaimi. Qala asy-syarihu waffaqahullah, ذكر المصنف رحمه الله أن الحنفية ملة إبراهيم عليه السلام مبينا حقيقتها بقول جامع يندرج فيه ما يراد بها شرعا فإن الحنفية في الشرع لها معنيان. So nabanggit, sabi niya ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, na ang Al-Hanafiya ito ang reliyon ni Abraham alayhis salatu wassalam, at ito ay kasama dito yung paglilinaw sa tunay na kahulugan nito ng salitang maikli lamang, pero ito ay naglalaman ng kahulugan nito sa batas ng Islam. Dahil sabi niya na ang Hanafiya sa batas ng Islam, ito ay nangangahulugan ng dalawa. Yung pinakauna, sabi niya, al-awwal huma amun wa huwa al-Islam. So ang pinakaunang kahulugan nito ay yung pangkalahatan, at ito ay yung tinatawag na al-Islam. Al-Islam. So ibig sabihin, ito yung kahulugan ng Islam, ito ay ang ganap na pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kautusan ng nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala.
So yan ang ibig sabihin ng Islam sa pangkalahatan na kahulugan nito. So yan yung pinakaunang kahulugan niya. Pangalawa, wathani khasun wa huwa al-iqbalu 'ala Allah bit-tauhid wa lazimuhu al-mailu 'amma siwahu bil-bara'ati minash-shirk. So yung pangalawang kahulugan nito ay ang partikular na kahulugan nito. At ito ay nangangahulugan ng tauhid o yung pagsasabuhay ng kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagsamba sa Kanya. At nangangahulugan ito, sabi niya, ng paglayo sa lahat ng uri ng shirk, sa lahat ng uri ng pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin, yung tauhid, sabi niya, yung kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay nangangahulugan na kailangan mo ring layuan yung mga sa pamamagitan ng paglayo sa mga bagay na mayroong pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yon ang dalawang kahulugan niya. Kahulugan ng tinatawag na al-Hanafiyya. Wal-madhkur fi qawli al-musannif an ta'bud Allah wahdahu mukhlishan lahud-din huwa maqsudul Hanafiyya. Ito, sabi niya, yung sinabi ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na an ta'bud Allah wahdahu mukhlishan lahud-din, na ang sambahin lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala ng taos-puso at tapat, na sa Kanya lamang ang pananampalataya. Ito ang kahulugan ng al-Hanafiyya. Walubbuha al-muhaqqiqu wasfaha al-jami'a lil ma'nayain ma'an. So sabi niya, itong kahulugan na ito na binanggit niya ay ito yaong kahulugan na sinasaklaw niya yung dalawang meaning o kahulugan ng al-Hanafiyya. Ibig sabihin, yung binanggit ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na kahulugan ng al-Hanafiyya, ito ay sinasakop niya yung dalawang meaning na sinabi natin kanina. Ito yung ang Islam at saka yung partikular na pagsasabuhay ng tauhid at paglayo sa pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yung dalawa na yan na kahulugan ng al-Hanafiyya ay sinasaklaw ng sinabi ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wahiya dinul anbiya jami'an. At itong al-Hanafiyya, sabi niya, ito yaong reliyon ng lahat ng mga propeta. Fala takhtassu bi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Hindi ito partikular lamang kay Abraham alayhi salatu wassalam. Wa udifat ilayhi fi kalamin musannif wa ghayrihi tab'an liwuqu'iha kadhalika fil Qur'an wa mujibu nisbatiha ilayhi amran. So sabi niya, idinikit, sabi niya, yung pangalan ni Ibrahim alayhi salam sa reliyon, at ganun din sa ibang mga aklat o ibang mga lumilimbag ng mga aklat, ibang mga masyayikh, dahil ito ay pagsunod katulad ng nasa banal na Quran. At yung nagiging dahilan, sabi niya, bakit idinidikit yung pangalan ni Ibrahim alayhi salam ay dalawang bagay. So dalawang bagay yung dahilan kung bakit idinidikit yung pangalan ni Ibrahim alayhi salam sa reliyon. So ang pinakauna dito, anna alladhina bu'itha fihim nabiyyuna sallallahu alayhi wasallam ya'rifuna Ibrahim wa yantasibuna ilayhi faya'uddunahu jiddan lahum. فيعدونه جدا لهم ويزعمون أنهم على دينه فأجدر بهم أن يتبعوه فيكونوا حنفاء لله غير مشركين به فحسنت إضافتها إليه دون غيره من الأنبياء. So yung dahilan, sabi niya, yung pinakaunang dahilan kung bakit idinidikit yung pangalan ni Ibrahim a.s. sa reliyon, dahil sa panahon ng propeta, yung mga tao ay alam nila si Ibrahim a.s. Kilala nila si Ibrahim a.s.
at tinatangkilik nila si Ibrahim alayhis salatu wassalam. At sila ay inaangkin nila na sila ay nasa reliyon ni Ibrahim alayhis salam. Kaya naman faajdaru bihim, kaya naman karapat-dapat na sundin nila si Ibrahim alayhis salam upang sila ay maging tapat kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi sila mapabilang sa mga nagtatambal sa kanya. Kaya naman, yan yung naging dahilan kung bakit idinidikit yung pangalan ni Ibrahim alayhis salam sa reliyon at hindi katulad ng ibang mga propeta. So yan po yung una, no? So idinidikit yung pangalan ni Ibrahim alayhis salam sa reliyon dahil nga yung mga tao sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kilalang kilala nila si Ibrahim alayhis salam at tinatangkilik nila yung reliyon ni Ibrahim o si Propeta Abraham. Kaya naman ang Allah subhanahu wa ta'ala upang pagpapatunay ito ay idinidikit yung pangalan ni Ibrahim alayhis salam sa reliyon upang sa ganon malaman ng mga tao na ang reliyon na dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi iba sa reliyon na dumating kay Abraham o Ibrahim alayhis salam. Ibig sabihin pareho lamang at hindi nagkakaiba, no? Pangalawa mga kapatid, wal akharu anna Allah ja'ala Ibrahim alayhis salam alayhis salatu wassalam imaman liman ba'dahu min al-anbiya bikhilafi sabiqihi falam yaj'alillahu ahadan minhum imaman liman ba'dahu min al-anbiya, dzakarahu Ibnu Jarir fi tafsirihi. Ito yung binanggit ni Ibnu Jarir sa kanyang aklat sa tafsir na pangalawang dahilan kung bakit inididikit yung pangalan ni Ibrahim alayhis salam sa reliyon. Dahil nga, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ginawa si Ibrahim alayhis salam o Abraham alayhis salam na siya ang pinuno ng mga propetang sumunod sa kanya. Okay? Siya yung ginawang pinuno ng Allah subhanahu wa ta'ala na naging pinuno o leader ng mga propeta pagkatapos niya. Bikhilafi sabiqihi, na ito ay kaiba o na ito ay kaiba sa mga kaiba sa mga propetang nauna sa kanya. Sa ibang mga propetang nauna sa kanya ay walang itinalaga ang Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanila na naging imam pagkatapos nila. So ibig sabihin, ang propeta si Abraham alayhis salatu wassalam, siya ang ginawang pinuno o leader ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga propeta. So walang itinalaga ang Allah subhanahu wa ta'ala na imam pagkatapos niya. So wannasu jami'an ma'muruna bi'ibadatillahi allati hiya maqsudul hanafiyyah wa makhluquna liajliha. Wad-dalilu qawluhu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa dilalatul aya 'alal mas'alatayn min jihatain. So sabi niya dito, wannas, at ang lahat ng tao ay napag-utusan ng pagsamba lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala at ito ang kahulugan ng al-Hanafiyyah. At sila ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa layuning ito. Ano ang dalil? Yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi ko nilikha ang mga inkanto at mga tao maliban na lamang na ako'y kanilang sambahin. At ang basihang ito na mula sa banal na Quran sa dalawang bagay na ito ay sa dalawang uri. Okay? Sa dalawang uri. So maintindihan natin, sabi niya, yung dalil
ng kung ano yung layunin ng pagsamba at kung ano yaong ipinag-utos sa mga tao. Yung dalil na ito mga kapatid ay sa dalawang bagay. So pinakauna, sarihu nassiha al-mubayyinu annahum makhluquna lil ibadah. So pinakauna na maintindihan natin sa basihan na ito na bilang matibay na basihan sa usaping ito ay yung pinakauna, yung malinaw na salita. Malinaw na salita mula sa banal na Quran na hindi ito nangangahulugan pa ng iba. So ibig sabihin, napakalinaw ng salita na ito mula sa banal na Quran na ito ay naglilinaw kung ano ba yung layunin ng buhay. Kung ano ba yung layunin ng buhay at kung ano ang ipinag-utos sa mga tao. At ito ay walang iba kundi ang layunin ng buhay ay pagsamba lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang kautusan sa mga tao na sambahin lamang nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan po ay napakalinaw at hindi ito nangangahulugan pa ng ibang kahulugan. Pangalawa mga kapatid, lazimu lafdhiha. At itong pangalawa mga kapatid, kung malinaw ang kautusan, na tayo ay nilikha lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala para lamang sambahin siya, ito ay nangangahulugan na dapat isabuhay kung ano ang ipinag-utos na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ibig sabihin, ito ay naglilinaw na ang lahat ng mga tao ay napag-utusan lamang o napag-utusan sila ng bagay na ito, ng layunin na ito. Dahil nga sila ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa layuning ito, na kung saan sasambahin lamang nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alimul jin wa alimul ins yajma'uhuma ismun nas fi asahhil qawlain. At ang mundo ng mga engkanto at mundo ng mga tao ay sinasaklaw nito yung salita na annas. So ibig sabihin yung annas mga kapatid, ang ibig sabihin dito ay yung mga engkanto at mga tao. So sinasaklaw nito yung mga tao at mga engkanto. Ito ay ayon sa pinakamalapit na opinyon ng mga scholar. Fayandarijani fi qawlil musannif wa bidhalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha. So itong yung salitang yung mundo ng engkanto at mga tao o yung mga engkanto at mga tao, sila ay napapaloob sa sinabi ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na sinabi niya at sa pamamagitan nito ay napag-utusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mga tao at nilikha sila sa layuning ito. So yung mga tao dito na nabanggit niya ay napapaloob dito ang engkanto at mga tao. فظهر بها الإيضاح وجه دلالة الآية على المسألتين جميعا الأمر بها والخلق لها. So dito nagiging malinaw sa atin yung malinaw na basihan mga kapatid ng bersikulo na ito mula sa banal na Quran na ito ay sinasaklaw nito ang dalawang usapin na ito. Yung una, yung pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagsamba lamang sa Kanya. Wal khalqi laha. At yung layunin kung bakit tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So yan ang sinasaklaw niya. Fal amru biha lazimu lafdhiha wal khalqu sarihu lafdhiha. So yung pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala na sambahin lamang natin siya, ito ay nangangahulugan na dapat sundin natin yung kanyang utos. Wal khalqu sarihu lafdhiha. At yung pagkakalikha sa atin ay napakalinaw kung ano yung dahilan kung bakit tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay hindi nangangahulugan pa ng ibang kahulugan. So,
yun ang kanyang ibig sabihin. وكون الناس مخلوقين للعبادة ومأمورين بها شيء مجمع عليه لا ينكره أحد يدين لله بدين الإسلام فالمسلمون كافة متفقون على أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله وأنهم مأمورون بها. So dito nangangahulugan mga kapatid na kung ang mga tao ay kung ang mga tao kasama dito yung mga engkanto ay nilikha sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagsamba lamang sa Kanya, at itong mga taong ito at mga engkanto ay napag-utusan sila na isabuhay ang bagay na ito ay bagay na napagkasunduhan ng lahat at hindi ito itinatanggi ng sino mang naniniwala sa pananampalatayang Islam. Ibig sabihin, lahat ng mga Muslim, pangkalahatan, ay sila ay nagkasundo na ang dahilan o layunin ng pagkakalikha sa mga engkanto at mga tao, ito ay para lamang sambahin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, at sila ay napag-utusan na sambahin lamang siya at isabuhay. Ang lahat ng pagsamba ay para lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So dito nagtatapos mga kapatid yung paliwanag ni Sheikh Salih Al-Usaimi sa aklat ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na Al-Qawaid Al-Arba'. So inshallah sa susunod na pagtalakay natin inshallah mula sa aklat na ito ay kukunin pa natin yung ibang mga tinalakay ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Hanggang dito na lamang, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.